Ama naming Diyos, maraming salamat po. Minsan sa buhay namin, muli narito kami, nagkakatipon upang isakatuparan po namin ang pinakamahalagang gampanin po namin, pananagutang itiniwala mo sa amin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat po, Ama, sa kabila po ng mahirap naming kalagayan, nakapagpapatuloy kami, namamalagi sa puso namin ang paghahangad na patuloy ka naming sambahin. Kahit mahirap ang sitwasyon po namin, dahil hindi naman kami makapasok sa gusaling sambahan. Ngunit ibiniyaya mo sa amin ang paraan at pagkakataon sa tulong ng teknolohiya. Natitipon namin ang aming mga abang sarili na para kaming nasa iisang dako, na pag-iisa namin ang aming mga puso para ikaw ay aming purihin, luwalhatiin, sambahin ang banal mong pangalan. Paging dapatin mo kaming magkakapatid, huwag mo kaming itatakwil, Ama. Linisin mong ganap ang aming mga puso at kaluluwa. Hayaan mo po, maialay namin sa iyo ang aming mga abang sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong paningin, sapagkat ito ang katampatang pagsamba na hinahanap mo sa amin. Tanggapin mo kaming lahat, aming Ama. Kahabagan mo po, muli naming tanggapin ang biyayang espiritual na dulot ng aming pagsamba. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Salamat sa pagpapalakas mo sa amin. Salamat sa pangunguna mo sa amin sa paglalakbay. Naririto kami na magkakapatid, matatag na nagpapatuloy, sapagkat ikaw, Panginoon, lagi naming kasama at patnubay. Purihin ka, aming Panginoon. Sinasamba ka po ng aming mga puso't kaluluwa. Tanggapin mo kaming lahat. Huwag ka munang aalis sa aming pagtitipon. Hayaan mo po malubos ang aming kagalakan. Makapiling ka namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Ama, nakagaya kaming makinig ng iyong mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo, na aming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Patuloy na wag sampalatayanan namin ang iyong mga katotohanan. Lagi naming ibuhay. Mamalagi kami sa daan patungo sa aming kaligtasan. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mga mahal na kapatid. Sa mga sunod-sunod po na mga pagsampa natin hanggang sa buwan po ng Marso, ang papaksain po natin ay tungkol sa tunay na Diyos at kay Kristo. Talakayin po natin ang Christology. Mahalaga po na sariwain natin ito upang sa kabila po ng ating abang kalagayan ngayon ay manatili tayo sa tunay na pagkakilala at paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yan. Mahalaga rin po na ang mga magulang, lalo na yaong ang mga anak ay maliliit pa, o kaya ay mayroon ng mga apo, ay manariwa sa atin ang bagay na ito, ang kaalaman tungkol sa tunay na Diyos at kay Kristo. Sapagkat ito ang isasalin natin, ituturo at isasalin sa ating mga anak at sa mga apo. Maisalin natin sa kanila ng angkop sa doktrina na ating tinanggap upang ang mga anak, lalo at maliliit pa, ang mga apo, sa kabila po ng ating sitwasyon, ay lumaki silang nakikilala nila kung sino ang tunay na Diyos at kung sino ang Panginoong Jesucristo. At lumaki sila, itinataguyod ang wastong pagkakilala at paglilingkod at pagsamba sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang pinakapaksa ng ating leksyon ngayon, ang kaalaman na hindi taglay ng lahat ng tao, subalit na sa Iglesia ni Kristo. Ang mga tao po sa mundo ay nagkaroon ng maraming kaalaman, karunungan at pananaw sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Marami sa mga ito ay natutunan sa iba't ibang institusyon ng edukasyon. Ang iba po ay natuklasan sa pamamagitan ng matyagang pagsisiyasat ng mga taong dalubhasa. Mayroong mga kaalaman na napatunayang kapakipakinabang. Subalit meron din namang mga karunungang nagbunga ng pagkawasak at pagkasira ng maraming mga tao, lalo na ang mga teknolohiyang ginawa para sa paglipol ng mga tao. Sa kabilang dako, mayroon isang uri ng kaalaman na hindi po mapag-aaralan sa alinmang paaralan. At ang katalinuhan ng sinuman ay hindi po garantiya upang matutunan ang kaalamang ito. Ito po ay maaari lamang maunawaan at mataglay kung malalaman niya ang pinagmulan nito. Ang kaalamang ito ay wala po sa lahat ng tao, kundi nasa Iglesia ni Kristo lamang. At may kinalaman sa pagtatamo ng kaligtasan. Alin po ang kaalaman na hindi taglay ng lahat ng tao, kundi nasa Iglesia ni Kristo lamang? Ang kaalaman tungkol sa tunay na Diyos at kay Kristo. Alin po ang kaalamang ito? Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Pansinin nyo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Napansin ba niyo yun, mga kapatid? Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Sa ganang mga tunay na Kristiyano, isa lang ang Diyos.
Ito ang maliwanag na kaalamang mula sa Biblia. Isa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At isa lamang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan ng lahat ng bagay na nilikha. Subalit taglay ba ng lahat ng tao ang kaalamang ito? Hindi. Maliwanag ang sagot ng Biblia sa talatang 7. Gayunman, wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangabibihasa sa Diyos-Diyosan. Sa ganang Kristiyano, isa lang ang tunay na Diyos. Pero hindi sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan. Wala yan sa lahat ng tao. Kaya nga, ang maraming iglesia o relihiyon ngayon, pawang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, mga ribulto o mga larawan. Ang sinasabi ng iba, normal lamang daw na hindi lahat ng tao ay taglay ang kaalamang ito sapagkat mahirap daw itong maunawaan. Ito raw ay misteryo, ang kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya itanong natin, mahirap nga bang unawain ang kaalaman tungkol sa Diyos? Hindi. Ang sabi sa Roma 1:19 sa Revised Standard Version, for what can be known about God is plain to them. Simple, payak. Because God has shown it to them. Kaya hindi mahirap. Hindi rin misteryo o talinghaga ang kaalaman tungkol sa Diyos. Manapay simple o payak lamang at madaling maunawaan. Bakit po simple lamang at madaling maunawaan ang kaalaman tungkol sa Diyos? Sapagkat ipinahayag ito ng Diyos sa paraang simple at madaling maintindihan. Ano katunayan? Ang sabi mismo ng Diyos sa Isaiah 43, sa 12, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala. At walang ibang Diyos sa gitna ninyo upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Mga kapatid, mahirap pag-intindihin ang sinabi ng Diyos na walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Mahirap pag-intindihin yun. Hindi. Napakadaling unawain ang paayag na ito ng Diyos. Wala nang iba pang Diyos, kundi siya lamang. Paano po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Sa Genesis 17:1, sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pahayag po na ito ng Diyos ay nagpapakilala lamang ng payak na katotohanan ng pagiging isa ng Diyos sapagkat siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba pa na makapangyarihan sa lahat kundi ang iisang Diyos. Kaya dapat bang kilalanin o tanggapin ng tao ang iba pang Diyos bukod sa makapangyarihan sa lahat? Hindi. Napakadaling unawain ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 45:5, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. O saan ang mahirap doon, mga kapatid? Saan ang misteryo doon? Sa pahayag na yun ng Diyos. Napakadaling unawain eh. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Kung tatanggapin lamang ng mga tao ang deklarasyon ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, di sana ay hindi po nagkaroon ng salungatan ang mga tao tungkol sa tunay na Diyos. Ano ang problema sa marami? Ayaw nilang tanggapin ang payak at simple na pahayag ng Diyos na siya lamang ang tunay na Diyos at wala nang iba pa. Ano ang kanilang tinanggap at pinaniwalaan? Ang komplikado at mahirap unawain na opinyon, palagay at haka-haka ng kung sino-sino. Kahit pa nga sabihin sila yung mga Bible scholars, di ba? Kahit pa sabihin sila ang kinikilalang early church fathers. Ang dapat tanggapin, yung pahayag mismo ng tunay na Diyos. Mas tinanggap nila yung komplikado at mahirap unawain
na opinyon at haka-haka ng kung sino-sino. Kaya nga, laganap ang paniniwala tungkol sa Trinidad, na ang Diyos daw ay may tatlong persona. Trinity. Kaya Trinity, tatlo. Dinagdagan nila ng dalawa ang persona ng Diyos. Kaya naging tatlo, Trinidad. Ang masama, isipin nyo mga kapatid, pati mathematics ay sinira nila. Sapagkat ang tatlong persona daw ay isa lamang. Subalit kapag tinanong natin sila na paanong naging tama ang 1 plus 1 plus 1 equals 1, ang sagot nila, iyan daw ang kahangahangang misteryo ng Trinidad. Mali! Salungat at tahasang paglabag ito sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinabi mismo ng Diyos sa paraang simple at madaling maunawaan, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Sapagkat wala pong misteryo sa aral tungkol sa tunay na Diyos. Walang talinghaga. Walang mahirap unawain. Ang problema, mas niyakap ng mga tao ang mali at komplikadong aral na inimbento lamang ng tao. Meron bang kagaya o katulad ang iisang tunay na Diyos? Ang sabi mismo ng Diyos sa Isaiah 46:9, ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Walang gaya. Kung ang sinasabi mismo ng Diyos ay walang ibang Diyos liban sa Kanya at ni walang gaya niya, bakit naman ipipilit ng tao na mayroon pang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo? Ang tao ang nagpapahirap sa simpleng aral na itinuro mismo ng Diyos na siya lamang ang isang tunay na Diyos at wala ng iba. Sino lamang ang nagtataglay ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos? At ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila? Ang sabi ng Biblia sa Galatia 4:9, tatapat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Sino po tinutukoy ni Apostol Pablo sa pahayag niyang ito? Sila ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Galacia. Kaya tayo mga kapatid, tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang nagtataglay ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos at tayo rin ang kinikilala ng Diyos. Ano ang implikasyon nito? Ang mga taong mali ang tinanggap na kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi kinikilala ng Diyos. Kakita niyo si Apostol Pablo rin ang nagpahayag kanina sa pasimula. Sa kanang atin, sa kanang mga tunay na Kristiyano, sa kanang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. Pero ano sabi niya? Ang kaalamang ito ay wala sa lahat ng tao, kundi namihasa sa mga Diyos-Diyusan. Hindi natin dapat ipagtaka. Di ba mga kapatid? Ipinakilala din ba ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? At nang ipinakilala ba ng Diyos si Kristo, ang pagpapakilala ba ng Diyos kay Kristo ay Diyos Anak? Sinabi ba ng Diyos, ito ang aking anak na Diyos din? Hindi. Pinakilala ng Diyos si Kristo. Opo, pero hindi niya ipinakilala ng Diyos si Kristo. Maliwanag at napakadaling maintindihan itinuro ng Diyos sa Mateo 17:5. Ano sabi ng Diyos? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ito ang sinisinta kong anak. Ang tunay na Diyos ay isang Ama. Ama, sapagkat pinagmulan ng lahat ng nilalang. Si Kristo'y anak. Doon pa lang, hindi na nga siya ang Diyos. Hindi siya ipinakilala ng tunay na Diyos din. Hindi sinabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na Diyos. Ano dapat makatawag pansin sa pahayag na ito ng Diyos? Ang nagpakilala sa Panginoong Jesucristo ay ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama.
Ipinakilala din ba ni Kristo kung sino ang iisang tunay na Diyos? Baliktad. Pinakilala ng Diyos. Sino si Kristo? Sinabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Si Kristo naman, ipinakilala ba niya kung sino ang tunay na Diyos? Opo. Sa Juan 17:1 at 3, simple at madaling intindihin na ipinakilala ni Kristo. Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Yung panghalip na ikaw, ka, ano yan? Panghalip na tumutukoy sa isa. Kanino? Doon sa kausap. Sino nagsasalita? Si Kristo. Nananalangin siya kanino? Sa Diyos. Sa Ama, ang iisang tunay na Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, ipinakilala ni Kristo ang tunay na Diyos. Sinabi niya, Ama, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila, iisang tunay na Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, tayong dalawa Ama ang iisang tunay na Diyos. Hindi rin sinabi ni Kristo na tayong tatlo Ama ng Espiritu Santo ang iisang tunay na Diyos. Wala. Wala tayong ganung mababasa sa buong Biblia. Gaano po kahalaga ang pagtataglay ng kaalaman na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, hindi ito isa lamang na pagkakaiba sa doktrina, kundi ito po ay isang bagay na may kinalaman sa kaligtasan at ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi ito dapat ipagwalang bahala ng tao. Ipinakilala ba ni Kristo kung sino siya? Pinakilala ni Kristo, sino tunay na Diyos? Ang Ama. At ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yung sarili niya. Ipinakilala ba niya ang kanyang sarili na siya Diyos? Hindi. Sa Juan 8:40, sinabi ng Panginoong Jesucristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kaya bakit pinagpipilitan ng iba na siya ay Diyos? Mga kapatid, di ba? Samantalang klaro at singlinaw ng kristal na tubig ang pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Siya'y tao na nagsasaysay ng katotohanan, narinig niya sa Diyos. Iba ang nag-iisang Diyos sa kanya na taong nakarinig ng katotohanan mula sa Diyos. Hindi po ba mas tama at angkop na ang paniwalaan ay si Kristo at hindi ang sinasabi ng kung sino-sino? Sinabi mismo ng Diyos patungkol kay Kristo, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Si Kristo ang dapat pakinggan. Sinabi ni Kristo kung sino ang tunay na Diyos, ang Ama, ang iisang tunay na Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan. Sinabi rin ni Kristo ang tungkol sa kanyang sarili, ang kung ano likas niyang kalagayan. Ang sabi niya, tao na nagsasaysay ng katotohanan. Pero ayaw nilang tanggapin. Mas pinili nila ang sinabi na pakinggan at tanggapin sinasabi ng kung sino-sino. Katakataka ba na ang maraming mga tao ay hindi nakaabot sa tunay na pagkakilala kay Kristo? Sino lamang bang tunay na nakakakilala kay Kristo? At ano sinasabi ni Kristo sa kanila? Magsabi ni Kristo sa Juan 10:14-15, kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila. Sino ba tinutukoy ng Panginoon sa Kristo ng mga tupa niya? Ang kabilang sa kanyang kawan. Pag binasa natin sa talatang 16, yung kasunod, 16, kawan. Ang kawan, Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, hindi kinikilala ni Kristo ang mga taong hindi nagtataglay ng tamang pagkakilala sa Kanya. Kilala ko ang aking mga tupa. Yun ang Iglesia ni Kristo. Yan ang mga tunay na Kristiyano. Kilala niya. Bakit? Ako na may kilala nila. Kilala natin ang Panginoon sa Kristo. Siya'y tao, hindi siya Diyos.
Pero hindi siya karaniwang tao. Yan ay pag-aaralan natin sa mga susunod na mga pagsamba natin. Kaya tayo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagtataglay ng wasto at tamang kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo. Hindi lamang wasto at tama ang ating pagkilala sa Diyos at kay Kristo, kundi kinikilala rin tayo ng Diyos at ni Kristo. Ano po ang masamang ibubunga ng maling kaalaman o hidwang pananampalataya tungkol sa Diyos at kay Kristo? Ayon sa Biblia, sa Galacia 5:19 hanggang 21, ang pagtataglay ng hidwang pananampalataya ay kabilang sa mga gawa ng laman na hindi ikapagmamana ng kaharianan. Ano lamang ang ibig sabihin nito? Hindi sila maliligtas. Sa kabilang dako, ano po ang nakalaang biyaya sa mga nagtataglay ng tama o wastong kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo? Sa Juan 17:3, ang sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, Ama, ang Diyos, ang makilala nila na iisang tunay na Diyos. Huwag tayong papayag na maglaho sa atin ng dakilang kaalamang ito, mga kapatid, upang mamalagi din tayo sa ating matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa panig po ng mga magulang na maliliit pa ang mga anak, o kaya ay mayroon ng mga apo, maging mabuting kasangkapan tayo upang maituro at maisalin natin sa mga anak at mga apo ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo. Gaya ng binanggit namin sa inyo kanina sa pagsisimula. Hanggang Marso ay tatalakayin natin ang tungkol sa tunay na Diyos at kay Kristo. Napakahalaga para maisalin natin ito ng ayon sa tamang doktrina, ayon sa turo ng Biblia. Maisalin natin ito sa mga anak at sa mga apo. Sa gayon ay matutunan po nila ang angkop at karapat-dapat na pagkilala at paglilingkod sa Diyos at kay Kristo. Pagdating ng dakilang araw ng ating kaligtasan, sama-sama tayong lahat na magmamana ng kalwalhatian sa bayang banal. Kung minsan dumarating sa ating buhay ang mga suliranin, inaabot tayo ng mga kalumbayan, lalo pa nga pag nagugunitan natin ang mga masasayang araw natin lumipas nang tayo masiglang tumutupad ng ating mga tungkulin. Pero meron tayong Ama na laging nakahandang makinig sa ating mga panalangin, lalo na sa ganito nating mga pagsamba. Kaya sa ganito nating mga pagsamba, lagi tayong manalangin at lagi tayong maghabilin sa Ama ng ating kalagayan, na sana'y lalo niya tayong palakasin, na lalo tayong patatagin sa pananampalataya. Kailanman ay huwag na niyang iwan sa ating buhay para lahat tayo ay magkita-kita sa bayang banal na kanyang ipinangako. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong mga katotohanan. Mga aral, mahalaga na matutunan po namin. Tinanggap na namin po ito sapagkat ito'y doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngunit mahalagang sariwain namin panapanahon, lalo pa nga malaon ang pinapagpahinga mo ang kapatid na Heranio Manalo. Ngunit iniwan nila ang mga leksyong ito para mamalagi kaming nagagabayan. Kailanman ay huwag kaming maligaw, huwag kaming matukso na mahawa sa maling paglilingkod sa iyo. Maawa ka, Ama. Patuloy mong patatagin sa kami sa pananampalataya. Lalong pagliwanagin mo sa aming puso ang mga aral mo, lalong-lalo na po ang kaalaman tungkol sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Huwag kaming maligaw, huwag kaming madaya ng alinang maling pananampalataya. Tulungan mo kaming lahat, gamitin mo kaming mabuting kasangkapan upang ang maliliit na mga kabataan, ang mga anak at mga apo, magabayan sila at maisalin sa kanila ang tama at angkop
na pagkakilala sa iyo. Silang lahat ay makasama namin sa tunay na paglilingkod at mga pagsamba na ikapagtatamo namin ang buhay na walang hanggan. Itong aming kaaliwan sa buhay, itong laman ng aming mga panalangin, lalo na ng mga magulang, ang bawat pamilya, ang mga magulang at ang mga anak ay magsama-sama sa paninirahan sa bayang banal. Kaya habang kami nasa mundong ito, huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Pag nakikita mo kaming nananalangin, dinggin mo ang aming mga daing. Kahit naroon kami sa aming mga sariling tahanan, pagka kami tumatawag sa iyo, abutin mo kami kaagad ng iyong mapagpalang kamay. Lagi mo kaming basbasan, lagi mo kaming pagpalain, manatili kami sa kapayapaan ng paglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo kaming palakasin. Ang mga may sakit, maawa ka, Panginoon, pagalingin mo po. Ang mga nalulungkot, bigyan mo lagi ng kaaliwan. Ang mga may suliranin, bigyan mo ng lunas ang kanilang mga suliranin. Tanglawan mo po ng aming mga puso. Tulungan kaming lahat. Manatili kami sa daan patungo sa aming kaligtasan. Ama, hindi namin nalilimot idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo at ang lahat ng mga kapatid naming nagtatago dahil sa matinding pag-uusig. Huwag mo silang pababayaan, ingatan mo po silang lahat. Saan man naroon, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa bilangguan, palayain mo na po sana sila. Ang kapatid na Tenik, kung nagkakasakit, pagalingin sa kanyang karamdaman at patuloy mo pang ibasbas ang buhay at lakas. Ama, nananalig kaming lubos. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mo kaming binasbasan. Biyayao kami, Ama. Ikaw ang patuloy na magiging aming patnubay. Hindi mo kami iiwan. Ikaw ang aming sanggalang. Ikaw ang aming matibay na muog. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.